ang tanong ko, Father, kasi yung papa ko nakapatay. At saka nung nangyari din sa kuya ko. Natatakot ako, Father, kasi meron din siyang anak. Baka mamaya mangyari din sa anak niya. Paano po ba yan mapuputol, Father, para masumpa? Yung tatay mo ay? Nakapatay. And Kasi then? ang simula kasi yan, Father, may hawak siya na sabi nito, Benedictine medal. And then? Pagka nandyan yan sa kanya, iba ang ugali niya. Para siyang matapang, na hindi niya maintindihan yung sarili niya. Parang orasyon yun. Sa ating simbahan, yung mga mystery sa ating pananampalataya, maraming hindi naka-appreciate nito. Isa sa mga mabigat na rason nila, walang scientific ground daw. At dahil dito, lagi na silang nagdududa sa ating mga aral, sa ating mga teaching. At alam nyo ba, yung scientific data ay isa lang po yun sa mga paraan. Isa lang din yun sa mga paraan sa pagpatunay. Pero hindi lang yun. Marami pang paraan. Marami pang mga ebidensya na dapat natin ding i-consider, mga kapatid. Nanood sa atin si kapatid na live chat natin, si Racheli Ann Gomez. Good evening, Father, from Danao. At si Hein Jidrick Abera. Hello, Father. At si Eileen Zayas. Good evening, Father, from Iligan City. At si Grace Gitgano. Insan ko. Hello, Father Darwin. Good evening from Cebu po. Parang sa sa ang tawag nito sa Paknaan, Mandawi, maraming Gityano dyan. Dyan ang galing yung lulo ko. At tumawid sila dito sa Bohol. So, ang isi-share ko bago wala pang nag-interact ngayon, mga kapatid. So, ang scientific reason pala, isa lang yan sa mga basihan. You cannot, sabi dito, you cannot prove it logically because its contradiction does not entail a contradiction. And you cannot prove it empirically because neither a proof nor the criterion of acceptability are empirical entities. You cannot scientifically prove that the only acceptable proofs are scientific proofs. You cannot prove logically or empirically that only logical empirical proofs are acceptable proof. So, ang dapat nating gawin, mga kapatid, na hindi lang tayong magbatay sa scientific. Dahil minsan, even scientific, can be used by God to prove His truthfulness. Ulitin ko, ha? Pwede ba magtanong? Pwede. Pwede makatawag sa ating telephone number. Nandyan po yan sa ating monitor, kapatid. Pwede kayo makatawag, maka-interact. And then, so, unang-una,
kailangan din natin ng scientific data, di ba? Pero merong mga katotohanan, it goes beyond science po. Dahil yung science ay limited lang po yan eh. And then, sa bodies of evidences, no, sabi dito, merong a lot of evidences or mga ground na dapat din natin i-consider. Una, the power of the objective historical data. Una, objective historical data, objective biblical data, objective logical empirical data, and then pang-apat yung scientific data. Mapatunayan ba natin na totoo ang Diyos sa pamagitan ng mga datas na ito? So kung atin itong gagamitin mga kapatid, it is the bodies of evidences. So yan po yung ground natin to prove that Catholicism is real and authentic. Amen? Real and authentic po. Okay. Yan ang kinakailangan natin. So, sa historical data, Jesus is a historical person. Hindi siya katulad ni, hindi siya katulad ni Batman. Batman is only exists in the mind, but not exists in the reality. Jesus exists in our mind and also historical person. He exists in a specific space and time. Space, Holy Land, and sa time, sa panahon, sa first century. Si Simon Chi Hayes, good evening Father Darwin. Kailan ka po mag-sacramental blessing po? Bukas po. Abangan niyo po ako, 8 to 10 po. Bukas po. Good evening Father. Si Eileen Amista. Si Batula TC Jane. Maayong gabi, Father. Maayong gabi, po. And then si Batula TC Jane. Maayong gabi, Father. At si Ma'am si Hides. Good evening, Father. Bukas po. Si Eileen Amista. Good evening, Father. Si Baluta TC maayong gabi. Si Kako Girl. Good evening, Father. Si Charissa Bihag. Good evening, Father. God bless you always. So, maraming nanood natin sa YouTube channel ngayon. So, patuloy tayo mga kapatid. Sa historical data, maraming mga church fathers, mga apostles, mga historians, prove the existence of Jesus. Therefore, he is historical person. Hindi katulad ni Batman, hindi katulad ni Superman, hindi katulad ni Catwoman, hindi katulad ni Darna. Darna is just a product of human imagination of the author, of the director of the movie. Sino pa yung mga superheroes ninyo? Na-favorite nyo sila si Wonder Woman, si Captain Barbell, sino ba yung mga superheroes na kilala ninyo, di ba? So they are not historical person. Compared to Jesus, Jesus is historical person. He became man. He is incarnated in the flesh. Yan mga kapatid. So, ang ganda, no? Wala pang tumatawag sa atin ngayon, no? So, maghintay lang tayo, mga kapatid. So, at si Irene Taganas, good evening, Father. From Baybay City, Leyte, friends ni Father Sean Alinio. Regards mo kong Father Sean. Si Nila, good evening, Father. Need po mag-light ng candle kung mag-pray. Yes, kailangan po. Mas mabuti na may
candle kapag magdasal tayo, kapatid. So patuloy tayo. Ano pa yung evidence, no? Pangalawa is itong tinatawag na logical or empirical data. Ano ba itong logical and objective logical empirical data? They are experienced by the people in the past. malinaw na experience po yan sa mga apostol. They see Jesus, they experience the teachings of Jesus na isulat yan sa Ebanghelyo, sa mga epistles ng mga apostles. Hindi lang sa mga epistles sa mga apostles, na sulat din yan sa mga great historian. They experience Jesus not only in the time of Jesus until now. Jesus is alive. Jesus is real. Jesus is here and now. Kasama natin si Kristo po. Alam nyo, during exorcism, mga kapatid, dabang-dama ko yung presensya ni Kristo during exorcism, during misa. Si Kristo po itong hinahawakan ko. Grabe. Even scientific data, mga kapatid, nagpapatunay din sa attestation, sa truthfulness sa salita ni Kristo. Ito po, bodies of evidences. Grabe. The Catholic teaching is reasonable, consistent, and compelling. Ano ang simbahang Katoliko? Catholic teaching is reasonable, consistent, and compelling. So, kailangan natin na establish ito. So, ang simbahang Katoliko, hindi lang concept, but it is reasonable, consistent sa kanyang mga doktrina, and compelling, very convincing. Ang simbahang Katoliko sa biblical sources and argument on various truths. Grabe ang simbahan, no? Grabe ang simbahan. So kailangan natin ng apologetics talaga. Batay sa objective scientific data. So we are rich of treasure. We are rich of data to support our stand. Grabe, no? Hindi yan basta-basta, mga kapatid. Pasalamat po tayo sa Diyos. Scientific data, example, ang Eucharistic miracle na nangyari sa Lanciano, Italy, mga kapatid. Grabe, no? Nangyari sa Lanciano, Italy. May mga nag-text natin, unsaon para naisip if this chapter sa mong parokya, unsaon man nako pag-convince amo pari ang PPC. Saan ba ito, kapatid? Sa Maayong udto, Father. Nagtatanong sa atin, Father, maayong udto. Ako si Christian Gubero. Taga Surigao del Sur. Mutana lang ko, Father, unsaon man para ma-CF the chapter among parokya. Unsay 5 books na ma-recommend nimo. So, yung mga, okay. So, punta ka sa pari, kapatid, and then at mag-invite ka sa mga chapters or diocesan CFD sa Surigao po. Mayroon naman mga CFD dyan. Yung mga aklat ni Bradsock Fernandez, pwede nyo magamit yon. Meron ding mga aklat si Brother Ramon Gitamundok, mga Catholic Faith Defenders na mga kasamahan natin. Pero magamit mo yan. Yung mga apologetic books, katulad ni Patrick Madrid, makatulong din ito. Parin may nag-text sa atin, sabi nyo, Father, always ba talaga mag-confess para maka-deliverance?
Kung wala kang malaking kasalanan, no, pwede naman. Pwede ka mag-deliverance, no. And then, magsamba ka. Dahil yung mga, hindi ka malate sa misa. Dahil kung malate ka sa misa, yun. So, hindi na patawad yung mga maliit na mga kasalanan natin. So, during act of contrition, I confess to Almighty God, ganon, makapatawad yan ng mga venial sins. So, Father, good afternoon. Base pwede may makaas. Akong anak si Dominic diagnosed with leukemia o lymphoma. Confined now sa San Pedro Hospital, Davao. Under chemo treatment siya. Scheduled for bone marrow transplant to Manila. Gusto unta nimo namo before going to Manila ma-unwent or deliverance siya. Kami na bahala mo shoulder tanan expenses back and forth to just visit lang our son before going to Manila. Mas hindi ma-cure siya after your deliverance and para ma-relieve sad mi among worries. Nag-ask ming exorcist din wala man siya respond, too expensive sa Manila. Kung pwede lang unta ma-travel nimo diha sa Bohol, much better lang week kaayo siya. Anytime pwede ka visit, inform lang kami, ma-arrange nato inyo accommodation and plane tickets. So from Davao, yung anak mo si Dominic, no? So ikaw na kapatid, yung tatay na mag-deliverance sa kanya, no? Unang-una, kung maka-travel man ako sa ibang lugar, na it is all about empowerment, no? So kayo na ang mag-deliverance sa mga anak ninyo na may sakit. Casting out the spirit of cancer cells, renouncement of all the occult practices. Yan po ang kinakailangan, mga kapatid. Hindi kailangan ako pupunta dyan, no? And then ang gagawin ninyo, receive the sacrament sa mga pari ninyo. Hindi po kailangan ako ang pupunta dyan. Okay? Kailangan natin na dagdagan yung kaalaman natin at gamitin nyo natin yung deliverance handbook ni Father Sikia po. Bilang ama, bilang magulang, pwede kayo mag-deliverance sa mga family members ninyo as sa property ninyo. And then, see to it you practice cares po. So, maraming mga katanungan dito sa hindi ko masagot yung mga ninyo, pero sasagutin na lang kita dito sa ating live, no? Good PM, Father. Ako di ay si Jerry D. Masayon, Father, na ako'y pangutanan nimo. Meron daw siyang katanungan. Diin namin sa hospital. So, lagi na silang napaspasok sa hospital. Pero wala gyapon alibyo ang doktor. Father, nag-test nila. Normal tanan. Dugay na kaayon ni nako gidaladala. Tabangi ko ani nga sakit. Kaayo ako tiyan, Father Darwin. So, masakit daw yung tiyan niya at walang findings sa doktor. Ang mga kalawasan, nanakit, ulo, akong kaunuran, ako mga tanang bahin sakit advance kaayo ko mag-isip, Father. Yung cancer, ako ang sakit. Hugaw kaayo. So, kapatid, Jerry D, no, kung nanood ka ngayon, unang gawin mo, go to your priest, receive the sacrament po, confession, anointing of the sick, and then communion po, and then bukas then mag sacramental blessing po ako para magamit mo yan. And then yung prayer of deliverance, bili kayo sa aklat ni Father Sikia, nandyan po yan sa St. Paul's po. Nandyan po yan sa St. Paul's, kapatid. Nandyan po yan sa St. Paul, kapatid. And then patuloy tayo. Masahin natin yung mga text sa ating mga kababayan, mga kapatid. Maraming mga text hindi ko na nabasa, mga kapatid. So yan ang gawin mo, ha. Mag self-deliverance ka po and then go to the sacrament of confession po. May tumatawag sa atin, sasagutin natin. Hello, bro. Magandang gabi. Hello, Father. Good evening. Sino to, kapatid? Ay, si Amabel po, Father. Amabel.
Magandang Good evening, gabi. Good okay, evening. good evening, Father. Father, nakuha Father ba? Kanang, sa una, napusin man ko. Then, kaon, Father, akong naramdaman kang Father kay yawning bitaw, Father, na weirdo. Nag-yawning Unang, ka. yawning na, dili pa sa unang, Father, na magsuka ko. Parang Mm. wala, di na din ko magsuka, pero yawning na sa Father natin. Weird, kaya siya paminaw na ako ba paningon sa ko na, gusto mo nang imong, gusto mo nang klase ni mo na kuan, kanang pagkalanghag ko na, wala mo sa gituyo pa. Kana mag-deliverance, Father. Pero pag mag-rosary ni Father, kung ano siya, Father, gusto ka tulugon. Pero ako din ang kiwason yun ang rosary. So, mag-start mag-deliverance, Father, dito na maglabi na magkuan si Papa dito, ibot magkuan siya sa kadang tawagan niya sa page 26 ito, Father. Break the seal. Pag-ibot, pag-iyang ng i-mention na pangasong ate, wala, mag-yawning na po, Father, mag-yawning. So, unsay pasabutan na, Father, hapit na ba ko, maulian, or wala pagit ko na ulian? So, yung yawning, coughing, vomiting, yan po ang palatanaan na yung mga occult spirits ay lumabas, no? Pero hindi ka naman possess. Yung mga attached spirits lang. Yung possess ay totally mawala talaga sa isipan nila kapag possess. And ikaw, conscious ka naman and then mag-yawn ka during Father, prayer. Sa una, gid Father, kuan gid ko, Father. Kuan gid, di ko makadumdum. Doon, possess ka sa panahon na yun. Oo. Kasi deliverance ni Papa. Wow. Karon, sa deliverance ni Papa, din self-deliverance na ako with the family ko na ako. Kuan, Father, since kuan ako nag-start ng deliverance, June, July, August, September, 3 months na siya. After, karon na 3 months na siya, Father. May improvement. Malaking improvement, kapatid. And then patuloy lang dahil hindi naman mawawala. Hindi naman, yan po ay patunay na hindi po magic. Kailangan din ng cooperation mo. Pwede ka din mag-self-deliverance, kapatid. And then, malaki na yung improvement sa'yo. Dahil nung una ay mawawala ka. Congratulations po. Thank you, Father. Then, parang mga two nights sa bitaw, Father, na mag-deliverance, Father, kay matingin ko, Father, makulbaan ko ba? Makulbaan ko na mag-deliverance naman ni. Kasi grabe kita akong kaba, Father, ba? Na mag-start ng deliverance mo na man. Pero dili ko na before. Katong mag-deliverance sa Papa, wala na. Mag-workshop na ko, Father. Walang kabalo sa ko, wala na. Pero karon, Father, makulbaan lang ko. Ang ako nang gibuhat katong imong giingon na casting lang na. I cast you out evil from my soul. I cast you out evil from my whole being. In the name of Jesus of Nazareth. Then, praying ko katong Catholic prayers. Then, mag-sprinkle din ko holy water. Tapos feeling na ako, Father, kay murag na mo gawas ako, Father, ba? Pero ito, magmungulinti ang akong tibok lawas. Do wala na ako nag-share sa akong Papa kay hindi ko gusto na basta makaingon sila, paranoid lang ko. Gusto na ako na naki-assurance na muna akong na-feel na ako sa akong Papa na anak ko ma-feel sa Father, ba? Kay Sige, Father, mag-lisod ko dito sa mong pari at sa mong Monsignor. Kaya nilagi siya mo ito mga inani. Muna how I wish. Nag-message ko niyo ganyan na nag-live ka ganina dito, Father. Katong nakat sa dagat. I wish, Father, na buwan ka din para may mas-masa na mo Monsignor. Taga saan ka, sis? Taga saan? Taga Busa, Father. Cagayan de Oro. Cagayan. May exorcist naman dyan, si Father Balsamo. Na, Father, iya na kong diagnostic ako niya. Wala ko niya deliverance. Pero totoo. Kaya nga, empower ko kayo eh. So, malaking tulong po yung... Kung tabang, Father, ang imong mga katikais nimo. Giniyon na gani ko sa punto bisdak mga katikais nila, Father. Kaya ako mga sala or maminaw ko sa mga homily sa mga pari. Mga sala dito, kadumdum din ko. Okay, lista na sad ko. Sala. So, patuloy lang, kapatid, ha? And then, ask the virtue from God, no? Patience. Yung patience ay isa din sa mga virtues yan. Patuloy lang, kapatid. Yes, Father. Then, Father, sa una, Father, magdamdog ko po, Father. Pwede mag-Tagalog ka, kapatid? Ay, sorry. Yung dati nga talaga, Father, yung wala pa yung deliverance, hindi pa kita nakilala, Father, sa online. Father, may napanaginip akong babae na nakasexo talaga, Father. As in, tapos,
hindi ko talaga siya malimutan, Father ba. So nag-deliverance na, Father, tapos si Sir Romer, hindi naman kasi siya makapag-deliverance dito sa bahay kasi nga, hindi naman nag-oo si Father Balsamo nung time na yun, tsaka against pare namin dito. So, ang ginawa niya, tinulungan lang niya yung papa ko sa pag-deliverance, kung anong gawin. So, yung Father, doon marami nalaman na meron palang incubus sa akin. Yes, Oo, yes. yung nalaman na natin na may incubus, Father, doon nanaginip na ako, Father, na may lalaki. Na may lalaki ako na muntikan po ng naka-sex, Father. At buti naman ngayon, Father, praise the Lord, hindi na ako nanaginip sa kanya, Father. Wala na, at in, totally wala na. Kaya sabi ko, parang siguro heal na ba ako? Pero ano lang siguro, kapalapit na. Kaya sabi ko na, Lord, salamat, Lord. Para sa akin, healed na ako. Pero syempre, pa rin, continue pa rin ako sa deliverance kasi I believe talaga sa power ng prayer. Talaga sabi ko, iba talaga ang prayer. No? Kasi dati, Father, ewan ko talaga, ang layo ko kay Jesus kasi akala ko nga nandito na si Jesus sa buhay ko. Kasi nga may gift ako. May gift ako, Father, na nga ako, Father. Faith healer ba akong baga, Father ba? Pero ang style na pagka-faith healer ko, Father, ang naalala ko lang sa papa ko pa. Pag may pumupunta sa bahay, sabi ko sana, ayoko nang may cellphone, ayoko may malaman na ako mapapagaling ako ng tayo. Hindi, parang, ang style niya, Father ba, mabait siya ba? Yun yung style niya, mabait siya. Tapos, yung utak ko nga, Father, empty. Nawala talaga yung mga memories ko na, yung mga mortal sin ko po nagawa. Yun pala, nawala talaga, Father. Then, na nagkasakit na ako, Father, na hindi ko talaga mag-get kasi nga na-admit ako sa hospital. Tapos, walang doktor, wala siyang, ang ko lang, Father, yung pareho kay Brad, ano pangalan ni Brad na yun? Yung because sa Kinds of Sin, sino ba yung Father? Yung Kinds of Sin na nagsalita? Si Brad Angel? Si Sherwin. Sherwin, si Brother Sherwin. Naalala ko, hindi pa si Brother, yung mas Father, yung kalbo. Si Tatay Father. Argue. Sa kanya ko lang nalula, pareho kami ng sitwasyon na kahit anong inom ko ng medisina, iba't ibang medisina na, iba't ibang doktor na, wala talagang alivio yung sa tiyan ko talaga, Father. Yung pareho sa Great Father na may ma-acid, yung ganun talaga, Father ba, na masasak, may food masasak sa ko, tapos hindi ako makatulog paggabi, puyat talaga ako, Father ba. Tapos, yun na, doon ko hindi dahil sa wife ng tito ko, hindi kita makilala, Father. So doon na nag-umpisa na, kasi ramdam ko talaga, Father, may something wrong sa akin talaga yung time na yun, Father. But now, Father, praise the Lord, may pagkakaiba na sa dati, sa ngayon. Kaya sabi ko, Praise Lord, the Lord. sabi ko, Lord, tulungan mo ko, Lord, na hindi ka na mawalay sa akin. Ganun lang, Father, yung ko talaga. Doon may pagkakataon, Father, yung talagang attitude talaga, yung, lang ako ba, Father, mailita lang ba, Father ba? Pero, inaano ko naman yan, Father, na sabi, kasi naalala ko, sabi mo, okay lang magalit, basta huwag lang mag-curse. So, yun, iniisip ko, Lord God, guide me lang, Lord God, na sana, ayoko magsalita, yung nakakasakit ng damdamin. Kasi Father, talagang naalala ko, ewan talaga pa, sabi ko, yun pala, hindi pala ako noon kasi was in process na pala ako. Kasi nga, hindi ako makapasok sa simbahan. Parang hindi. May yes, Father. As in, Father, talagang papasok na ako ng simbahan. Pagpapasok na ako simbahan, Father, makalabas talaga ako, Father. Kasi sasakit. Doon na siya umaatake kung kailan magsisimba na ako. Pumapasok na ako sa simbahan. Yung talaga, Father, sabi ko, my goodness, parang hindi ko na kaya to. Kaya yun na nga, yung na-meet kita, yung kita sa online, ito pala yun. Tapos kasi na-process na ako sa dalaga pa, Father, na-process na ako noon. Kaya nga, pero nga, mali yung pinuntahan namin. Pumunta ka sa albularyo. Pero hindi ko naman alam yung albularyo na yun is malayong namin, malayong relative. So, wala idea na
ang pamilya pala ng mama ko, maraming albularyo. Tapos, Mm. ano pa yan dyan, Father, may orasyon pa mga kapatid ng lolo ko. Mm. Eh, si lolo ko nga, hindi nga daw na tinanggap. Pero yung sinabi mo, pagkas di niya tinanggap, na-share allowed na niya. Yung nagbiro ka ba, Father, na-share allowed na niya. So, ganun, Father, ko, okay. So, yun lang ginagawa ko. Renounce lang ng renounce. And hopefully, mawawala na talaga ito, Father. Pero malaki na yung ano mo, malaki na po yung malaki na po yung improvement mo As in, Father. ngayon, As ha? in, grabe, thank you, Lord. Talaga sabi ko, hulog ka ng langit, Father. Kasi kung mga si Father Shano nga, ano siya, nag-ano siya, di ka naman nang-aaway sa kanya. Pero pinapalo ko pa si Father Shano kasi nga sabi mo, huwag mo imili ng pare. Gusto ko nga sabihin si Father Shano na, Father Shano, i-bless mo na lang yung tubig, huwag ka nang i-ano pa sa online. Ba't kailangan mo pa i-ano sa online? Pero hindi na lang, sabi ko na, kailan ka. Kasi para mga bunsinyo at si Father Shano, kasi ganun din ang bunsinyo namin dito, Father. Ang hirap, hindi talaga naniniwala, Father. Sinagalitan nga niya ako, Father, yung inatid namin yung, Father, Santo Niño de Palaboy. Nasaktan daw siya kung bakit daw namin, yung Santo Niño, binigay sa kanya, bakit daw namin inipan. Hindi niya mag-get, Father, kahit anong explain ko, kaya wala na lang. Kinuha lang namin, tapos break the seal na lang, tapos yun ang ginawa namin. Then, praise the Lord, Father, kasi yung time na yung Father, nag-pray kami, nandyan yung Santo Niño de Palaboy, as in, Father, di ko talaga feel siya. Ramdam ko siya, Father, ba na, kasi di ba, nag-deliverance na, parang something wrong ba? Something wrong. Kung hindi dahil sa punto por punto, na mga, nila, yung catechize nila, yung Father, okay, hindi pala to accepted sa church, kahit na na-bless na siya. Yun lang, Father, na-share ko lang na malapit na talaga. Thank you, Lord. Thank you, na Father, na sana, Father, Father, marami pa kayong matutulungan, ma-evangelize, o kaya mag-catechize. Kasi, Father, na-miss ko na yung, Father, catechize ng, punto-punto. kasi biliran kita Father, may times na di ka na live. Ba, Father, ba, late na ako ba? Sometimes, pwede mo nang na-replay. Yun, Father, salamat, Father. Salamat. Na-share ko lang kung gaano ako kasaya. Though, di pa naman ako totally healed, pero alam ko sa sarili ko na So, malaki na yung improvement mo. Yes, Father. As in, sabi nga na, prayer without ceasing. Saka, confess lang na with repent. Tapos, dahil may narinig nga ako, Father, na, tanong yung anak ko, paano yung mag-confess? Confess ka na dapat nag-repent ka sa kasalanan na gawa mo. Naginulsul ka ba, anak ba? Imong gigibasulan. Sabi ko sa anak ko. Tapos sabi nga kasi nalamin pare naman na Father, na kinapalo. Sabi mo na, pag once mag-sorry na tayo kay Jesus, automatically, napatawad na tayo. Sabi nga sa inyo ko pa rin narinig, kay St. John Vianney, nasabi niya, kung nag-sorry ka ngayon, tapos alam naman ni Jesus na gagawin natin yung bukas na yun is napatawad ko tayo ni Jesus. Yun lang, Father, naisip ko, napatawad na talaga ako ni Jesus. Kasi nga, Father, madami akong mortal sin. Father, out of 10, may 5 ako. Nakakatakot na mortal sin. Ayun, Father. Salamat, Father. Salamat sa mga kasamahan mo. And hoping, Father, marami pang katulad mo na sa amin daw, mga Catholic, kahit non-Catholic, na talaga, gaano ka-importante na kailangan si God na i-close natin sa ating sarili. Yun lang, Father. Tagalog, Father. Salamat, kapatid, ha? Thank you, God Father. bless. God bless, sister. God bless. Salamat, sister. From Cagayan de Oro po yun. At salamat sa mga tumawag. So, hanggang lang tayo? Hanggang 8:30 lang tayo, mga kapatid, ha? At hello, Father. Tanong ko po, pwede bang gamitin ang gemstone bracelet after deliverance as accessories na lang, like ordinary bracelet na lang? Salamat, Father.
So, tatanungin ko yung ipapasa ko muna ito kay Father, Kabading, yung tanong mo. At may tumatawag na naman, mga kapatid. Hello? Hello? Hello, i-off mo yung monitor mo. Nag-feedback. Okay, thank you. Hello? Hello, taga saan? Kapatid. Hello? Yes, hello. Magandang gabi, sister. Ay, magandang gabi, Father. Taga saan po? Taga Hitagom, Barnay, Misamis Oriental, Father. Tagom. Oo. Ano pangalan mo, sis? Beth po, Father. Ay. Abek. Meron lang akong itatanong, Father, kasi matagal ko na sana ito itanong, kaso lang ano ako sa live sa Zoom sa punto por punto kasi i-open man kasi ang camera. Ayoko sanang i-open kasi tungkol ito sa kuya ko tsaka sa papa ko. Ang tanong ko, Father, kasi yung papa ko nakapatay. At saka nung nangyari din sa kuya ko. Natatakot ako, Father, kasi meron din siyang anak. Baka mamaya mangyari din sa anak niya. Paano po ba yan mapuputol, Father, para masumpa? Yung tatay mo ay? Nakapatay. And then? Kasi ang simula kasi yan, Father, may hawak siya na sabi nito, Benedictine medal. And then? Pagka nandyan yan sa kanya, iba ang ugali niya. Para siyang matapang, na hindi niya maintindihan yung sarili niya. Hindi yun, parang orasyon yun. Ang Benedictine medal, ginawa niyang orasyon siguro. Oo, kasi maraming mga Benedictine medal na ginagawang orasyon. So, huwag ingatin tayo dyan. Din yan sa mama. Kwento ng mama ko sa akin. Pagkatapos nung namatay yung papa ko, Father, ibinigay niya yun sa mama ko. Ang sinabi niya na, ang sabi daw nun bago siya namatay, pagka mawala daw siya, ibigay mo to sa anak natin na lalaki. Ngayon, natakot naman yung mama ko na ang sabi niya, hindi niya ibigay kasi baka daw mangyari din sa kanya yung nangyari sa papa ko. So, anong tanong mo, kapatid? Ang tanong ko sa Father na, paano po ba yan mapigil kung halimbawa, kasi may anak din po siya na dalawa, so, lahat lalaki. Ayoko rin po, natatakot din po ako na mangyari din sa anak niya. So, maganda yung katanungan mo. Ito yung sagot natin. Paano natin ma-break yan? Una, paglapit sa sacrament, confession. Basic lang po. Isalin nyo sa confession na may occult involvement yung tatay ko. And then, yan. And then, after that, cares. Confession, adoration, rosary, Eucharist, huwag samba lagi. And then, deliverance. Yung sacramentals, deliverance po yun. Deliverance nyo yung bahay ninyo, yung buong family circles ninyo using the prayer of the church po. Yan ang dapat gawin. Yung deliverance prayer, nandun na lahat. Yung prayer for protection, inner healing, renouncement of the occult, breaking the seal and consecration. Seal and consecration yan eh. Breaking all curses, breaking unholy soul ties, links, and bandages, breaking all occult practices. Yan po. And then, after that cleansing, nandun po yan sa Aklat ni Father Sikia, yung Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Mabili yan sa St. Paul's po. Meron na kaming nabili, Father. That's good. Very good. Gamitin niyo po yan. Ititingan namin sa online mo sa punto por punto, Father. Mas mabuti. Very good.
Yan ang gawin Ah. nyo. Pero, Father, kasi yung kuya ko, malayo sa amin. Turuan ninyo. Nasa Laguna. Tsaka nagpabinyag siya, Father, sa Muslim. Uy. So, i-catechize ninyo. Increase your knowledge about our faith para ma-appreciate niya yung kagandahan sa ating pananampalataya. Catechize him and then increase your knowledge, kapatid, sa catechism natin. Okay? Pero, yung Benedictine medals, kasi, Father, naibigay sa kanya. Dun sa kanya. Oo. So, dapat makatechize mo siya. Hindi, matagal na kasi, Father, na hindi kami nagkikita. Simula nung ginawa niya ng masama yung mama ko at saka yung papa ko kasi hinabol niya ng itak. Simula nung umalis siya sa amin, kasi taga Bicol ako, Father. Nakapag-asawa lang ako ng taga dito sa Mindanao. Nung hinabol niya yung mama ko at saka papa ko ng itak, simula nun, pinaalis siya ng ate ko. Simula nun, hindi na kami nagkita hanggang sa namatay ang mama ko, hindi niya alam. So, una, kapatid, mas mabuti na magkausap kayo. And then, i-share mo yung kaalaman mo dito sa punto por punto po. Yun nga ang inaano ko na sana mapunta ko siya, Father, para... Wala na kayong communication pala. Wala. Hanggang ngayon, Father. I-recommend siya sa every time magro-rosaryo ka. For guidance and inspiration. Lagi ko naman po siyang sinasama sa rosary namin gabi-gabi. And Jesus, I trust in you. Okay? Okay. Thank you, Father. God Yan bless lang po. Sister Vic, no? Okay. Thank you, Father. God bless, Sister Vic. God bless. God bless. Bye. So, bye-bye, no? So, yun. Si Sister Vic na tumatawag sa atin. Marami pang mga nag-text dito, mga kapatid. I-send ko po itong gemstone kay Father Kabading, ha. Hindi mo na ako sasagot kung hindi ako Father Winston Kabading. So, magtatanong muna ako kay Father Kabading about gemstone, ha. So, maraming nagtatanong sa atin, no? Good eve, Mother. Nag-invite na po ba sa inyo yung Tacloban? Sana ma-invite kayo dito. So, coordinate lang kayo sa sa ating mga contact person po. Pero ngayong taon na ito ay hindi ako tatanggap. October, November, and December outside Bohol po. So, September, nandun po tayo sa Surigao, sa Siargao, at sa parte sa Diocese of Butuan po. Father, mangayo kog tabang, oo, kay ako nakasala kog dako, pero dili padrason nga ipabarang ko nga walaon jud sa pamilya. So, nagkasala daw siya. Gakurog akong lawas permanente, Father, labi na kong mag-cross o ang orasan. Mao tawo nay kusog kaayo, paminaw nako, paralyze ko kadugayan, mutuo jud ko nga ako gibinuangang, Father, kay matingala man ko nay gabi nga naay ulod sa kong uluhan. Isarapod ka buok na apoy kasa nga ulod na sa kong bantak. So meron daw uod na sa uluhan niya at sa kanyang paa. Usahay alimatok daghan na sa CR. So meron ding alimatok. Natingala ko nganong naabot diri sa balay nga wala man po'y giulod. Naunsa man to, nakadesisyon magpaabularyo, wala jud daw ko miyembro side sa akong bana pagawas raba ko. Father, unsa may sakit kayo ko ulo murag mabuak. So yan,
So, lapit ka sa sakramento, kapatid. Confession, and then, gaya sa sinabi ko, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals po. Mag-bless tayo bukas po ng mga sacramentals. Live po bukas. So, kung hindi mag-bless yung mga kaparian ninyo, last resort na po ito. Pero mas mabuti na at wag na kayong lalapit sa mga albularyo po. Hello po, magtatanong lang po ako kung kailan po kayo ulit mag-bless ng sacramentals. Bukas po, ngayong September po para paghandaan ko po. Mahina kasi signal sa bahay, kaya kailangan pupunta ako sa school kung saan mas malakas ang signal po. At anong oras po magsimula po? Salamat po ng marami, taga Benguet. Layo po ako at sobra na bless po ako sa pakikinig ng inyong mga turo. God bless you po. Every Sunday po. At meron din tayo every 1 to 2. Bukas po 1 to 2. And then sa gabi, alas 8 hanggang alas 10. Mga last portion sa may tanungan portion po tayo bukas. May nagtanong na naman, good afternoon, Father. Naaunta ko question regarding sa walking possess. I am Carl Yera from Zamboanga City ko. Sige miglantaw sa imong video sa YouTube. Pero lisod man i-explain diri sa text, Father. Nag-send unta ko sa messenger pero dili man ma-send. Taas kaayo ako i-type niya, dili na ako ma-copy-paste. As lang nako kung para sa imuha kung walking possessed ba ko. I was diagnosed with bipolar type 2 since 2022. Kaya inom na kog tambal din murag dili siya mag-affect effect human sigigin ta ko ulo na ako'y na ako'y mga dark thoughts and suicidal tendencies. Sige ko misa og rosaryo and divine mercy, then after misa labad ako ulo. So ang tanong niya ay walking possessed ba siya? Malalaman natin ng kapatid during exorcism po. So may tumawag sa atin. Kapatid, magandang gabi po. Hello, Father Darwin. Good evening. Good evening. This is Gigi po, calling from Singapore. From Singapore. Ano pangalan nila? Yes po. Gigi po. Gigi. I'm a follower sa YouTube mo o sa Facebook. Ay, salamat, Sister Gigi. Opo. Then, last June 16, I think, kami diha sa Bohol with my nakapunta mom, ka dito. akong papa, opo, the whole family po. Wow. Mga igsuon ako, mga anak, opo. Tapos, may ipangutan ako, Father. Hello? Sige. Nakikinig ako. Opo. Kanang, Father, pwede ba magkumpisal ang hindi pa baptize? Kailangan magbaptize muna. So, dapat magkuhan sa sacrament of baptism before makakuhan ng confession. Kailangan. Dahil yung sacrament of baptism, ang una talaga, no? Hindi kailangan magtanggap ng ibang sakramento without receiving first the sacrament of baptism. Yun po. Parang bang kapatid? Para bang para bang sa magdadrive ka ng motor, hindi dito na kwarta. Dadaan pa yan sa primera, di ba? Opo, understand. Kailangan ang first niyan ay ang sacrament of baptism. Dahil yung sige, okay ra, mag-Bisaya ako, Father, ha, para ma-express na sige. Opo. Kanang po, diha mo sa among place, di kami Mindanao sa Pulumulok, Father, sa Pulumulok sa Cotabato po ni. Tapos, shout out sa akong mama nga, always watching and following you. Tapos, opo, unsa may mo, Father, kung halimbawa, among pari, dili pa kayo siya convince sa mga works nga minister nga
himo ninyo. I mean, sa exorcism, ano ba? Ano? Kay, I believe, daghan ang kaang nahanglan, pero mura og sa among area, marang dili pa kaay siya, dili pa kaay siya, wala pa Practice. gi-appoint ang among bishop. Opo. Saan to? Sa Pilipinas sa inyo? Saan? Kinha sa Pulumulok po, South Cotabato. South Cotabato. Sa Pulumulok. Opo. Saan diocese yan? Sa Marbel? Opo. Hmm? Marble. Pero merong bagong nakapasok na balita kay Brother Fred na sabi niya may pari na daw doon. Bago lang, May mga 1 nanay hour na ago. friend. Lord, 3 hours ago, Brother Fred Fidi sa Kulingan. Lord, thank you for granting our request, for sending us praise, all glory and thanksgiving are yours. From Jinsan po ito. Ayaw kanya na-appoint nga. Hindi ko alam kung bago lang pinopost niya po. Okay. May doon mga nag-deliverance po, and then yung pare lang yung kulang po. Sa Jensen po. Lagi po. Ano pa yung tanong mo, kapatid? Last, pag-anak lang mo last June, actually, beforehand, nag-check ko sa schedule nga na kay akong mama, dahil handid nga sa imo habang makikimama. Nandito ba ako? Tapos, Papunta nyo dito? Wala po. Right? Naka-schedule, June 18, bato mo na niya kay may na-contact na ko si Brother Edison na yata, may emergency sa bishop. So, na-cancel yung schedule dito. So, pag-abot na mo, lang mga sila Father LL lang ubang mga ministers, mga nag-administer sa deliverance po. And then, kapatid, ano pang tanong mo? Katulang, Father. Salamat, And I'm happy to hear na another good news na kay Christmas to. We'll just continue following, and God bless. Og salamat sa tanang sharing mo, Father. Salamat din. Kuan po. Opo. Sige po, salamat kaayo. God bless, kapatid. Mag-ingat ka dyan. God bless. Opo, good night. Bye-bye. Good Salamat. night. Bye. Bye-bye. So kailangan si Carl Fornolira, walking possessed ba ako, Father? Malalaman lang yan kung mag-exercise tayo, kapatid. Hello, magandang gabi po, kapatid. Wala, naputol. Father, mayong gabi. Tanong ko lang kung pwede ba mag-deliverance bisan dili Catholic. Pwede naman. Dahil sabi ni Kristo, yung hindi kasali sa atin, huwag niyong i-prevent, huwag niyong pigilan. Dahil yung para sa atin ay hindi against sa atin. Kasama natin. So, yung mga taon na gumagawa ng kabutihan, as long as they are doing it with sincerity at buong buhay, ay inahanap nilang katotohanan, pero yun lang naabot nila. So, hindi tayo makapag-diagnose kung hindi ka actual deliverance, kapatid. Mayong udto, Father, as lang ko naabay Catholic Trade and Book Guide sa Prayer of Deliverance sa St. Paul's po, sa St. Paul's. So, hello, kapatid, magandang gabi po. Ang lakas ng feedback mo, kapatid. I-off mo yung monitor mo. Opo, Father. Ang lakas ng monitor mo. Opo. Sorry, naglabas ko. Taga saan po? Sa Jensen, Father. Jensen. Opo, nagtawag sa Pulumulok, Father, pero naanggil ko sa Jensen. Oo. Pinobita to yung istorya, Father. Dili pa open ang pandiri, among bishop. And then, okay. Pero meron ng good news po. Father, nalang ko'y pangutahan ng Father ba? Yes. Opo, ang akong balang Father ba, namatay na siya itong April lang. O niya, nagkuanto siya, Father, parang naa siya habak, Father ba? And then? Wala pa magiging ko nakasabaybay sa imo, Father. Niya, oo,
ako sa iya kay na siya habak oo. Nakaning akong anak father oo. Nani siya kuan third eye. Oo kay oo sa gamay pa niya akong apo oo digid mi man tong doktor father kung dili mi moagi og kanang tambalan father. Oo nya mao gani na karon pag kada-adlaw jud ko nagsubaybay sa imong father sa tinuod lang gusto gid ko makikita nimo father. Unsay pangutanan nimo kapatid? Oo kanang kuan father ba kan akong bana namatay father niya nagkuan siya kanang abak oo. So, Pero ako lang naman ko pangutanan nimo at nang Albok father, anya ako lang sa deliverance. Okay lang father. namatay na siya? Namatay na father. Idasal mo na, isalin mo lang sa mass intention kapatid, and then Opo. sabi naman ni Kristo, tawarin niyo sila ama dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Ay, okay. Okay. And then i-close mo yung third eye ng anak mo. Nandyan po yan sa page 204 sa Catholic Handbook of Deliverance ni Father Sikia po. Kung meron ka niyan. Okay? Ay, na ako, mayroon akong Gamitin mo po yan. Opo, nag-deliverance ko kada gabi, father. Oo, okay lang. Yes, pwede. Ang problema na ko, father, ba, kay ang Santo Niño manggod na ako, na ako'y Santo Niño nga, kuan, kanang unsanin, dibo ko, kanang ilubong lang niya ako, para kadili pa open na among Paris, diri, father, sa Kalumpang. Ikaw na mag-renounce, mag-dispose niyan. Ako na lang maglubong, father, mga rosaryuhan. Yung mga satanic rosary. Opo. Yung mga Santo Niño na may Ay, kwarta, father. mga paswerte po. Opo. Ako na lang ang maglubong, father. Okay ra niya, wala ko istorya, father. Wala ko Yung renouncement, i-renounce mo ay in the name of Jesus, I renounce this superstitious belief na Santo Niño 3 times, and then mag-cleansing ka for protection, and then renouncement, and then cleansing. Lang, father. Okay. Oo, okay. Okay naman nino na akong apo sa restaurant na nagsubaybay ko sa imo. Wala na gili sa ingon nga na ma-admit pa siya, mga doktor pa siya. Wow. Dahil ginagamit mo yung prayer ng simbahan po. Di mala, father, opo. Sa nagkuhan ko sa rosary, nag-rosary ko kada gabi, father. Anak ko, nagkuhan ko sa prayers, opo. Salamat, nanay. Ano pangalan mo, nay? Anita Florito, father. Anita Turito from Jensen. Florito, diri sa Jensen. Oo. Kalumpang ni father. Kalumpang. Pero, ang kanang among father ba, among usay pangalan ni among obispo, dili pa siya open na father. In God's time po. In God's time. Nag-discern pa yan. Alam niyo man yung obispo ay mag-discern pa yan. Okay? Patuloy lang na magdasal. Okay? Wait and see lang tayo. Okay? God bless you po. Salamat, father. Sige, Sister Anita. God bless po. God bless po. God bless po. Daming nag-contact natin. So, hanggang 8:30 lang tayo dahil nagla-live na din sila doon sa iba sa ating nagla-live na din sila sa kabila. Na punto per punto. Nag-live na sila. So, meron sa St. Paul's po, pwede kayong pupunta din. Kaya may tumatawag na naman. Sorry po, na-cancel ko po. Tawag ulit. Sorry po, na-cancel ko po. Hindi kayo makatawag muli. Okay. So, nag-live na yung mga kapatid natin sa kabilang linya. Father Darwin, good morning. Ako ay si Nina Roquilio, taga Lapu-Lapu, Upon Cebu. Nakapalit ko o mga sacramentals, religious items po. Hindi po maipabili yung sacramentals. During sa mambaling ni mo pagtok, naka-apil po mi sa misa kuyog sa akong husband. Patri, basin po di unta ko. Muhangyo ni mo na ako'y anak nga mo take sa dental medicine sa Manila. Karong kaduha in taon niya exam itong So, go to the sacrament of confession po. And then, i-bless mo, i-deliverance mo yung anak mo for enlightenment. Hello po,
Hello, good evening. Good evening po. Parang nasa labas ka. Hello, good evening, Father. Good evening. Taga saan? Taga, ano to, sir? Dawis lang po, sir, Bohol. Dawes. Taga Bohol na yun. Si Ato, bro. Kaya ang tanda lang ko, Father, ba? Parte yan ng kwanta, Father, ng mga, ano ko, boy, deliverance na libro sa bahay, Father. Yeah, medyo akong bahay, medyo na pagka si Amo ng Father. And then, Kanang, kasi panguntanan mo, sa ano mo? Father, kung saan ka lipat? Paano, Father, pag deliverance, Father? Una, practice kag cares. Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. No, kung single ka, practice ka ng cares. Kung may kasama ka, dapat kasal kayo ng pari. And then, meron ka sa aklat na Deliverance Handbook, yung ka-Father Yes, Sikia. meron ako, Father. Gamitin mo po yan. Nandiyan na po yun. Yung prayer for protection, renouncement, inner healing, consecration of ourselves to Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, and then Pero ano, Father, ka ng, ano bang dapat natin i-handle yan? Ano kasi, Father, yung practice na yung cares na ano ko na yan na that's good. ano ko na yan ka ng buhat na Father. That's good. Pero nakoy ko sir ba mo Father ba ka mo magduduha mo hadlok mo Father sa pag-uwan. Unang-una, sabi ni Monsignor Rosete, don't feed the demon. Huwag mong pakainin yung demonyo. So, when we increase our fear, yung takot natin, kung dudoble yung takot natin, we feed the demon. Anong dapat natin gawin? Dapat pagutumin natin yung demonyo. Paano? Increase your faith. Dagdagan mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Huwag kang matakot. Diba? Laging binabalik ni Kristo yan sa Kanya mga apostol. Dahil katulad natin yung mga apostol, puno ng takot. Sabi niya, do not be afraid. So, yan ang inuulit-ulit niya sa mga reminder niya sa mga apostol, di ba? Naalala mo ba yan? Yes, sir. Do not be afraid. Kasi Jesus, I trust in you. Kaya ako rin kung ano pa dahil kanang kung mag-inusara ko sa balay, pwede ako rin mo buhatan na? Pwede, bro. Kadong naman ko nakabasa ko sa kwan Father ba dong deliverance book bitaw da naman ko ito nga only the priest can kuan ito recite adto. Kung merong prayer na para sa pari. Meron ding prayer doon, yung exorcism prayer ni Father Pope Leo, para sa pari po yun. Yung nasa yung page 130 at yung 130 to 133. Huwag mong gamitin yun. Pero sa... Ano ba ko, Father? Yung tungkol naman sa ano, Father ba? Yung mga occult, Father. Kasi yung pag ano ko sa bahay namin dati, ano yan, nalagyan ng mga old coins. Tapos, ano yan nga, nagpaano kami ng albularyo, tapos ano naman, yung lana naman nilibing kasama sa yung nilibing sa gilid. Paano yun? Ano kung ma-renounce ko yun? Nandyan yan sa prayer for renouncement. Isali mo yun. Yun po ay occult practices. Isali mo yun sa... Nandyan sa... May handbook ka na ba? Yung renouncement of the occult. Basahin mo yun. Yung renouncement of the occult. Dapat gawin niya Father sa harap ng sa loob ng adoration chapel. Mas mabuti. So in front of the Blessed Sacrament, and then mag-deliverance ka dun sa bahay din mo, sa bahay mo din. Kasi Father, yung dati nakapunta na ako sa yung office of deliverance mo dun sa Valencia. At then hindi ka naman nag-react, di ba? Yes, hindi man po asawa ng Diyos. Yun nga lang tinanong ko kasi yung tungkol sa pag-deliverance kasi masusi kasi yan. Kailangan talaga ng paghandaan. Yes. Huwag kang matakot. Basta huwag kang matakot. Walang oras, Father. Kahit anong Father. Walang oras. Walang araw.
So yung yung occult practices Father no doon sa Adolescent Chapel no. Yes. Babasahin ko lang yung yung step by step doon tapos Yes. doon ko babasahin lahat. Huwag kang matakot. Increase your faith. God is Okay. Emmanuel. God is with us, kapatid. Okay, thank you Father. God Salamat Father, bless. salamat. Ang pangalan mo, bro? Kalimutan ko. Sige. Pangalan mo, bro? Putol na. From Dawis Push, yeah. So, sa mga ngayon na, September 8. Isali ko siya sa dasal ko, kapatid, ha. Titake ng exam sa medicine, dental medicine sa Manila. Isasali ko siya sa dasal bukas sa mga misa natin. So, hindi na ako sasagot ng mga tawag, ha, dahil 8:30 na po. Okay. Salamat sa inyong lahat, ha. Magbabasa na lang ako ng mga komento, mga kapatid. At hindi na ako makasagot ng tawag, ha. At si Father, sabi ni kapatid na Briel, si Father Lupibas, Father Tony Lupibas sa Matalam. Nagbe-bless na din ng mga sacramentals po. Salamat, Father Tony. Father Antonio Lupiba, nagpa-blessing po ng mga sacramentals and deliverance. Maganda po yan. Si Rosana Bukwe, good evening, Father Darwin. Thank you po sa empowerment. At hindi na tayo sasagot ng mga tawag ninyo, ha. Wala na tayong oras dahil ang dami niyong tanong, no. At hindi ko masagot lahat. Pero sa pamamagitan ng programa natin, dahan-dahan masagot natin yung mga katanungan ninyo, no. Okay, parang yung camera ko ay yung camera natin ay nihangad, no. Si Marilyn Diaz, mayong gabi ini mo din, ha, sa Pinas. Father Darwin, God bless you po, watching from Kuwait. Si Bril, no, di anami sa Matalam Shrine sa North Cotabato. Kay Father Tony, salamat, Father Tony. Si Manilyn Diaz, mayong si Dewey, Father, listening here in Martin Bird, West Virginia. Salamat po. Father, pa-help po. Wala. Para sa family ko, si Angus Wong, ang kapatid na Angus Wong, Jesus, I trust in you. Kahit ano yung problema sa pamilya natin, kahit anong problema natin, Jesus, paulit-ulit, I trust in you. God is almighty, kapatid. Tayo ay limited lang yung ating kapangyarihan. Father Darwin, ipag-pray niyo po lagi kami na maraming salamat. So, hindi na tayo sasagot ng mga tawag. 3 minutes na lang po ang remaining po. At mag-relive siguro ako sa Facebook dahil nag-live na sila sa YouTube channel. Kaya nga, putulin natin ito. Mayong gabi ini mo, Father, mangutana rako, pwede ba makalawat ang 9 years old na bunyagan naman siya? Pwede kapag makatanggap na siya ng First Communion. Kailangan po yun makatikais po. Yung mga anak ninyo, kailangan po makatikais po. Okay? So, and then, masali sila sa First Communion. Magtanong kayo sa mga kasamahan natin, no? Ano nangyari dito? Okay. Nagpa-practice ako sa camera dahil hirapan ako sa camera natin. Ay, Father, good evening. Sacramental blessing. Bukas po. By the way, bukas, papasok po ako sa live natin sa YouTube channel natin. Usapan po tayo doon and then bukas po. At greetings pala sa Our Lady of Light Parish sa Loon, Bohol.
Bukas po yung fiesta sa lahat ng parokyano sa Our Lady of Light Parish sa Casilak, sa Loon, Bukol. At hindi ako celebrate ng fiesta ninyo dahil Sunday po bukas, and then may programa din tayo sa gabi. At may mga exercise tayo sa Monday po. So, yan, no? So, wala na akong oras, mga kapatid. Fighting Maria, tatak sa FD with a humble heart po. Maraming salamat. And then, before tayo mag-pray muna tayo kay Saint Michael, mga kapatid. Atin mo nang ipagdasal yung prayer ni Saint Michael po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle, be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. O thou, Prince of heavenly hosts, with the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighting Maria, tatak sa FD with a humble heart. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.